Ang hagupit ng hangin ay parang mga latigong humahampas sa maliit na kubo ni Alani. Ang bawat kulog ay parang sigaw ng langit, at ang mga alon sa dalampasigan ay tila mga halimaw na gustong lamunin ang buong lupa. Sa gitna ng lagitnit ng kanilang yero at ng walang tigil na pag-ulan, isang anyo ang natanaw ni Alani sa laot. Isang katawan ng tao, palutang-lutang, isinasayaw ng galit ng mga alon. Napasinghap siya. Diyos ko, bulong niya sa sarili, habang ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng ubod ng bilis. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw na huwag siyang makialam. Delikado. Ang bagyo ay nasa kasagsagan nito. Paano kung pati siya ay malunod? Sino na lang ang mag-aalaga sa kanyang nanay-nena na may sakit? Pero habang pinapanood niya ang katawang iyon na unti-unting nilalamon ng dagat, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang reseta ng kanyang ina na hindi pa niya nabibili. Ang kanilang mga utang sa tindahan. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Alam niya ang pakiramdam ng malunod. Araw-araw nalulunod siya sa kahirapan. Hindi na siya nag-isip pa. Ang awa at konsensya ay mas malakas kaysa sa takot. Mabilis niyang kinuha ang luma at munting salbabida sa isang sulok at buong tapang na sumuong sa nagngangalit na dagat. Bawat langoy ay isang pakikipaglaban. Ang alat ng tubig dagat ay humahapdi sa kanyang mga mata. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa wakas, naabot niya ang lalaki. Wala itong malay. Agad niya itong inakay, ipinulupot ang salbabida sa katawan nito, at gamit ang lahat ng natitirang lakas, ay hinila niya ito pabalik sa pampang. Nang makarating sila sa buhanginan, halos gumuho si Alani sa pagod. Pero kailangan niyang isalba ang buhay na ito. Giniginaw at hirap huminga, isinagawa niya ang CPR na natutunan niya noon sa isang community training. 1, 2, 3. Sa wakas, umubo ang lalaki at iniluwa ang tubig dagat mula sa kanyang mga baga. Buhay siya. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ang gumising sa diwa ni Alani. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa labas ng emergency room ng pinakamalapit na ospital. Nanginginig pa rin siya, hindi lang dahil sa lamig ng kanyang basang damit, kundi dahil na rin sa nerbiyos at gutom. Ilang oras na siyang naghihintay. Pagkatapos niyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay para madala ang lalaki sa ospital, hindi na niya ito iniwan. Biglang bumukas ang pinto ng isang mamahaling sasakyan sa tapat ng ospital. Unang bumaba ang isang babaeng nasa edad 50, balot sa eleganteng damit at alahas. Bawat hakbang niya ay may awtoridad. Siya si Doña Celestina Estribier. Sumunod sa kanya ang isang mas batang babae, maganda ngunit may matalim na tingin na parabang sinusuri ang lahat ng nasa paligid. Siya si Serafina. Dire-diretso silang pumasok sa ospital at nang makita nila si Alani, tiningnan siya ng dalawa mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Sino ka?" Malamig na tanong ni Doña Celestina. Ako po yung nakakita sa kanya." Nanginginig na sagot ni Alani. "Ako po yung tumulong na magdala sa kanya dito." Tumaas ang kilay ni Serafina. "Ikaw? Isang hamak na taga-baryo? Baka naman isa ka sa mga nagtangkang manloob sa yate niya?" Naramdaman ni Alani ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Hindi po. Tinulungan ko po siya. Nalulunod po siya." Humalakhak si Serafina,
isang tawang walang kagalakan. Oh please, huwag mo kaming gawing tanga. Malamang ay isa kang oportunista. Naghihintay ka ng pabuya, ano? Dumating ang doktor at kinausap ang dalawang babae. Ligtas na raw ang pasyente, kailangan na lang magpahinga. Nang makaalis ang doktor, hinarap muli ni Doña Celestina si Alani. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Magkano? Tanong ng Donya. Po? Naguguluhang tanong ni Alani. Binji ka ba? Sabi ko, magkano ang kailangan mo para mawala sa paningin namin at kalimutan na nakilala mo ang anak ko? Kumuha ng isang makapal na bungkos ng pera si Doña Celestina mula sa kanyang bag at walang awang inihagis ito sa mukha ni Alani. Kumalat ang mga pera sa sahig, parang mga tuyong dahon na walang halaga. Napatulala si Alani. Ang kahihiyan ay parang matulis na kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Hindi pera ang habol niya. Ang tanging gusto niya ay makatulong. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, sabi niya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Huwag ka nang magmalinis, sigaw ni Serafina. Alam namin ang uri ninyo, mga linta. Dahil sa galit at sa pagtanggi ni Alani, muling itinaas ni Doña Celestina ang kanyang kamay. Handa na itong sampalin ang dalaga. Napapikit si Alani, hinihintay ang sakit na dadapo sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito dumating. Pagmulat niya, isang kamay ang pumipigil sa braso ni Doña Celestina. Isang lalaking nakasuot ng hospital gown, mahina pa, pero ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang lalaking iniligtas niya. Ma! Narinig ni Alani ang mahinang boses nito, ngunit sapat na para tumigil ang lahat. Huwag po. Ang unang nagparehistro sa isip ni Rafael ay ang pamilyar na tunog ng beeping monitor at ang matapang na amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula, ngunit unti-unti ang mga anyo ay naging malinaw. Ang kanyang ina, si Doña Celestina, ang kanyang nobya, si Serafina, at sa isang sulok, isang babaeng basang-basa ang damit, nakayuko at parang isang basang sisiw na takot na takot. At narinig niya ang sigaw. Narinig niya ang mga salitang puno ng lason na ibinabato sa babae. At nakita niya ang pagtaas ng kamay ng kanyang ina. Isang puwersa na hindi niya alam kung saan nanggaling ang nagtulak sa kanya na bumangon at pigilan ito. Ma, huwag po. Ang gulat sa muka ng kanyang ina ay hindi matatawaran. Maging si Serafina ay natigilan. Rafael, anak, gising ka na, sabi ni Doña Celestina, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Huwag mong alalahanin ang babaeng yan, isang bayani. Putol ni Rafael sa sasabihin ng ina. Ang boses niya ay mahina pa, ngunit buo at matatag. Siya ang nagligtas sa akin. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa babae. Ngayon niya lang nakita ng malinaw ang mukha nito. Simple, walang kolorete, ngunit may isang uri ng ganda na hindi nakakasawa. Sa mga mata nito, nakita niya ang takot, pero sa likod ng takot, mayroong tapang. Magsorry kayo sa kanya, utos ni Rafael. What? Halos sabay na sabi ni Doña Celestina at Serafina. Rafael, darling, you must be confused. Malambing na sabi ni Serafina, lumalapit sa kanya. Hindi mo alam ang ginagawa mo. This girl is a nobody. Tiningnan ni Rafael si Serafina at sa unang pagkakataon, parang nakakita siya ng ibang tao. Ang ganda nito ay tila isang maskara lamang,
Ang nobody na ito ang dahilan kung bakit humihinga pa ako ngayon. Kaya mag-sorry kayo. Umiling si Doña Celestina. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya. Hindi ko gagawin yan. Halika na't, Serafina, hayaan na nating magpahinga si Rafael. Hinila niya si Serafina at nagmartsa sila palabas ng ospital na parang mga reyna. Nang sila na lang ang natira, sinubukan ni Rafael na tumayo ng maayos. Salamat, sabi niya sa dalaga. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi umimik ang babae. Nakayuko pa rin ito. Anong pangalan mo? Tanong niya. Alani po. Halos pabulong na sagot nito. Alani, isang pangalang simple pero maganda. Paulit-ulit itong umikot sa isip ni Rafael. Ang hapunan sa mansyon ng mga Estrevier ay laging tahimik at formal. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Ipinagbabawal ko na sa iyong makipagkita sa babaeng yon, basag ni Doña Celestina sa katahimikan. Itinigil ni Rafael ang paghiwa sa kanyang steak at tiningnan ang ina. Ang pangalan niya ay Alani. Ma, at bakit naman? Dahil isa siyang hamak na mangingisda. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Isa siyang kahihiyan. Kahihiyan? Napakuyom ang kamao ni Rafael sa ilalim ng mesa. Ang iligtas ang buhay ng anak ninyo ay isang kahihiyan? Ma, hindi niyo siya kilala. Hinusgahan niyo siya agad dahil lang sa suot niya. Alam ko ang uri nila, Rafael, mga desperado, gagawin ang lahat para sa pera. Pera? Mapait na. Papa nang ngumiti si Rafael. Inihagis niyo sa kanya ang pera pero hindi niya iyon pinulot. Kung pera lang ang habol niya, sana ay kinuha niya iyon at umalis. Hindi nakasagot si Doña Celestina. Ang galit ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Hindi na tinapos ni Rafael ang kanyang pagkain. Tumayo siya at tinalikuran ang hapag. Wala na po akong gana. Sa kanyang malawak na kwarto, pakiramdam ni Rafael ay sinasakal siya. Ang bawat sulok ng mansyon ay parang isang gintong hawla. Maganda, marangya, ngunit kulang sa kalayaan at katotohanan. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Bigla, bumalik ang lahat. Ang dilim, ang lamig ng tubig na pumupuno sa kanyang baga. Ang pag-asang unti-unting nawawala. At sa gitna ng kadilimang iyon, isang kamay, isang mukha, isang anghel na humila sa kanya pabalik sa liwanag. Si Alani, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya itong pasalamatan ng maayos. Kailangan niyang siguraduhin na okay lang ito matapos ang kahiyang dinulot ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Miguel, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May ipapahanap ako sa iyo. Ang pangalan niya ay Alani, mangingisda sa Barrio San Isidro. Alamin mo lahat kung anong kailangan niya. Pero gawin mo ito ng palihim. Ayokong malaman ni Mama. Kinabukasan, hindi na nakapaghintay si Rafael sa report ni Miguel. Siya mismo ang nagmaneho papunta sa Barrio San Isidro. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay agaw pansin sa simpleng lugar. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may magturo sa kanya sa dampa kung saan nakatira si Alani. Palapit pa lang siya nang makarinig siya ng malalakas na boses.
Isang grupo ng mga tao. Nakita niya si Alani nakatayo sa labas ng kanyang maliit na bahay, pinalilibutan ng dalawang lalaking mukhang maton. Wala na nga po kaming pambayad, narinig niyang sabi ni Alani. Ang boses ay nanginginig sa takot. Wala kaming pakialam. Kung hindi ka makakabayad, itong bahay niyo ang kukunin namin. Sigaw ng isang lalaki akmang hahawakan si Alani sa braso. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Rafael. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Alani sa ospital ay naroon na naman. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang may manakit dito. Ang mga litrato ay parang mga dagang nagkalat sa ibabaw ng mamahaling mesa ni Doña Celestina. Bawat isa ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang insulto sa pangalan ng pamilya Estrivier. Nandoon si Rafael, ang kanyang nag-iisang anak, na buong tapang na hinaharap ang mga mukhang buwayang nagpapautang. Nandoon siya nakatayo sa tabi ng babaeng iyon, si Alani, na para bang isa itong porselanang kailangang protektahan. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang litrato kung saan nakangiti si Rafael habang inaayos ang bubong ng isang barong-barong, isang estribier, sa isang lugar na hindi man lang niya dapat tinatapakan. Napakuyom ang kanyang kamao. Ang kupitang hawak niya ay nabasag at ang pulang alak ay dumaloy sa kanyang kamay na parang dugo. Hindi niya ininda ang sakit. Mas masakit ang kahiyang nararamdaman niya. Naalala niya ang kanyang kabataan. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging mahirap, ang mga mapanuring tingin, ang pinto na isinasara sa kanilang mukha. Isinumpa niya noon na hinding-hindi na siya babalik sa putik na iyon. Itinayo niya ang pader sa paligid ng kanyang mundo, isang pader na gawa sa pera at kapangyarihan. At ngayon, ang sarili niyang anak ang sumisira sa pader na iyon para sa isang babaeng amoy isda. Para kay Doña Celestina, ito ay hindi na lang isang simpleng pagsuway. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kailangan niyang tawagan. Serapina! Malamig niyang bati nang may sumagot. Tita, malambing na tugon sa kabilang linya. May balita na po ba? Oo, sabi ni Doña Celestina. At hindi ko ito gusto. Ang pagiging mabait ay tapos na. The gloves are off. Gawin mo ang dapat gawin para mawala ang babaeng yan sa landas ni Rafael. Understand? Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng isang tonong puno ng kasabikan. Perfectly, tita. Matagal ko na pong hinihintay to. Ibinaba ni Doña Celestina ang tawag, pero alam niyang hindi sapat si Serafina. Kailangan niyang magpadala ng isang mensahe na siya mismo ang gagawa. Isang mensaheng hindi malilimutan ng lahat. Ang amoy ng tuyong isda at alat ng dagat ay sumalubong kay Doña Celestina pagbaba niya sa kanyang sasakyan sa baryo San Isidro. Napangiwi siya. Ang lugar na ito ay simbolo ng lahat ng kanyang kinasusuklaman. Naglakad siya sa makipot na eskinita na may kumpiyansa. Ang kanyang mga mamahaling takong ay lumulubog sa putik. Ang mga chismosa ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga mata ay nakasunod sa kanya. Hayaan sila. Gusto niyang makita nila ito. Natagpuan niya si Alani sa tapat ng dampa nito, nag-aayos ng mga lambat. Sa paningin ni Doña Celestina, ito ang mismong larawan ng kahirapan. Ikaw, sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Nagulat si Alani at napatayo. Doña Celestina, huwag mong banggitin ang pangalan ko. Hindi tayo magkauri.
Putol ng Donya. Lumapit siya, bawat hakbang ay mabigat. Akala mo ba matalino ka? Akala mo ba dahil sa kaunting pagpapakut mo ay makukuha mo na ang anak ko at ang pera namin? Hindi po totoo yan. Naiyak na, sabi ni Alani. Huwag kang umarte na parang inosente ka. Dumagundong ang boses ni Doña Celestina. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng maglapitan. Isa kang linta. Isang ahas na pumupulupot sa biktima nito, pero nagkakamali ka kung akala mo magtatagumpay ka. Dahil habang nabubuhay ako, hindi ka magiging isang estribier. Ang bawat salita ay parang batong ipinupukol niya kay Alani na ngayon ay hayagan ng umiiyak sa harap ng lahat. Nakaramdam ng kasiyahan si Doña Celestina. Ito ang nararapat sa mga taong nangangarap ng hindi nila abot. Pero bago pa niya masabi ang kanyang huling salita, isang pamilyar na boses ang pumunit sa eksena. Tama na yan, ma. Napalingon si Doña Celestina. Nandoon si Rafael, kakarating lang, ang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Mabilis itong lumapit at humarang sa pagitan nila ni Alani, ipinagsasanggalang ang dalaga. Ang simpleng kilos na iyon ay parang isang punyal na sumaksak sa puso Doña Celestina. Hinarap siya ni Rafael, ang kanyang anak, sa harap ng lahat ng mga hamak na taong ito. Kung hindi ninyo siya kayang igalang, ma, sabi ni Rafael, ang boses ay mababa ngunit puno ng bigat, baka hindi nyo na rin ako kailangang igalang. Ang mga salitang binitiwan ni Rafael ay parang isang malakas na kulog na yumanig, hindi lang sa buong baryo, kundi pati na rin sa buong pagkatao ni Alani. Sa isang iglap, ang lalaking hinahangaan niya mula sa malayo ay nasa tabi na niya, ipinagtatanggol siya handang talikuran ang sariling ina para sa kanya. May isang bahagi sa puso ni Alani na lumulukso sa tuwa, sa kilig. Ngunit mas malaki ang bahaging binabalot ng takot. Sino ba naman siya? Isang hamak na taga-baryo. At si Rafael, isang estribier, langit at lupa. Ang paglapit nila sa isa't isa ay parang paghamon sa mismong tadhana. Nang gabing yon, pagkatapos ng iskandalo, dinala siya ni Rafael sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Isang lihim na parte ng dalampasigan kung saan ang buhangin ay mas pino at ang mga alon ay tila bumubulong ng mga sekreto. Umupo sila sa ilalim ng nagniningning na buwan. Walang nagsasalita sa simula, sapat na ang tunog ng dagat. Huwag mo silang intindihin, basag ni Rafael sa katahimikan. Napayuko si Alani. Pero pamilya mo sila, Rafael. Hindi tama na mag-away kayo ng dahil sa akin. Ang tama ay ang ipaglaban ang alam kong tama. Seryosong sabi ni Rafael, nakatingin sa kanya. At ang paninindigan para sa'yo. Pakiramdam ko, iyon ang pinakatamang ginawa ko sa buong buhay ko. Naramdaman ni Alani ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pangarap ko lang noon ay magkaroon ng sapat na pambili ng gamot ni Nanay Nena at makakain kami 3 beses sa isang araw. Simple lang. Pero parang ginulo ko ang buhay mo. Hindi, mabilis na sagot ni Rafael. Binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Ikaw, ano ang pangarap mo, Alani? Yung para sa sarili mo lang. Nag-isip si Alani. Gusto ko lang ng payapang buhay. Yung walang nanghuhusga. Ngumiti si Rafael, isang ngiting malungkot. Pareho pala tayo. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, hindi sila mayaman at mahirap.
Sila ay dalawang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. At sa piling ng isa't isa, tila natagpuan nila ito. Sa talata, kinabukasan, nagulat si Alani nang datnan si Rafael sa labas ng kanilang bahay, may hawak na martilyo at pako. May butas daw ang bubong ninyo. Sabi nito na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Bago pa man siya makatanggi, umakyat na ito sa bubong at nagsimulang magkumpuni. Lumabas si Aling Nena mula sa loob, nanlalaki ang mga mata. Diyos ko, Sir Rafael, ano pong ginagawa ninyo? Baka kayo mahulog. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Nena. Sanay po ako sa ganito. Nakangiting sagot ni Rafael, kahit halatang pinagpapawisan na ito. Pinanood ni Alani ang bawat galaw ni Rafael. Ang lalaking nakasanayan niyang nakikita sa mga magasin, nakasuot ng mamahaling damit, ay ngayon ay nasa ibabaw ng kanilang bubong, walang reklamo. Isang imaheng hinding-hindi niya malilimutan. Nang matapos ito, pinaupo siya ni Aling Nena at inabutan ng isang basong malamig na tubig. Salamat, iho. Sabi ng matanda, may ngiti sa mga labi, pero mag-ingat kayo. Lalo ka na anak, baling nito kay Alani. Mapanganib ang agos na pinasok ninyo. Ang mga sumunod na araw ay parang panaginip, ngunit ang bawat magandang panaginip ay may katumbas na bangungot. Nagsimula sa mga bulungan sa palengke. Grabe, ginayumayata ni Alani yung milyonaryo. Naku, pera lang talaga ang habol niyan. Tiyak, pag nakuha na ang gusto, iiwan din yan. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga dating nakangiti sa kanya ay ngayon ay tinitingnan siya, hindi siya ng may pagdududa. Sinubukan niyang huwag itong pansinin. Kailangan niyang magtrabaho. Ngunit isang umaga, isang mas malaking problema ang dumating. Ang suki niyang nagdadala ng isda mula sa laot ay biglang hindi na raw makakapag-deliver sa kanya. Pasensya na, Alani, may mas malaki kasing kumuha sa lahat ng huli ko. Binayaran na ira na ako ng buo para sa isang buwan. Nalumo si Alani. Paano na siya makakapagtinda? Ang pinakamasaklap ay nangyari kinabukasan. Nang puntahan niya ang kanyang maliit na pwesto kung saan nakaimbak ang kaunting isda na naipon niya, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Nang buksan niya ang mga kahon, halos masuka siya. Ang lahat ng isda niya ay puti na, lumulutang sa isang likidong amoy kemikal. Patay lahat, walang pakinabang. Napaluhod si Alani, ang kanyang munting puhunan, ang kanyang pag-asa. Nawala na lahat. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan pa ng marami. Doon, sa gitna ng palengke, sa tabi ng kanyang mga sirang paninda, napahagulgol siya. Alani, isang boses ang tumawag sa kanya. Itinaas niya ang kanyang nangingilit na mga mata. Nakatayo sa harap niya si Rafael. May daladalang almusal ang ngiti. Sa mga labi nito ay unti-unting nawala nang makita ang kanyang kalagayan. Isang ngiting mapanlait ang gumuhit sa mga labi ni Serafina habang binabasa ang text message mula sa kanyang tauhan. Mission accomplished. Ubos ang paninda. Kasiyahan. Iyon ang purong kasiyahang dumaloy sa kanyang mga ugat.
Ini-imagine niya ang mukha ni Alani, ang pagkalito, ang sakit, ang pag-iyak. Napakasarap sa pakiramdam. Ang maliit na tagumpay na ito ay parang isang mamahaling champagne bumubula sa kanyang sistema. Pero alam niyang hindi ito sapat. Ang mga nasirang isda ay madaling palitan. Ang awa ni Rafael ay mas lalo lang titindi kapag nakita niya itong naghihirap. Kailangan niya ng isang bagay na permanente, isang bagay na dudurog sa pagkatao ng babaeng iyon. Isang sikretong napakaitim na kahit ang kabaitan ni Rafael ay hindi kayang pagtakpan. Kaya naman, kinontak niya ang isang pribadong investigador na kilala sa pagiging marumi magtrabaho. Gusto kong halungkatin mo ang buong buhay ng babaeng yan, utos ni Serafina sa lalaki sa isang madilim na coffee shop. Inilapag niya ang isang litrato ni Alani sa mesa. Bawat detalye, mga dating nobyo, mga kasalanan, mga utang, kahit ano. Bigyan mo ako ng basurang pwede kong ipamukha sa kanya. Masusunod, ma'am, sabi ng investigador, kinuha ang sobre ng paunang bayad. Lumipas ang ilang araw ng pagkainip. Para kay Serafina, ang paghihintay ay isang uri ng torture. Ngunit sa wakas, dumating ang tawag. Nagkita sila muli sa parehong lugar. Inilapag ng investigador ang isang brown envelope sa mesa. Wala siyang criminal record, ma'am. Walang mga ex na may reklamo. Malinis ang record niya. Maliban sa isang bagay, binuksan ni Serafina ang envelope. Sa simula, nadismaya siya. Mga kopya ng birth certificate, mga lumang dokumento ng pag-aampon. Walang kwenta, pero may isang lumang newspaper clipping sa pinakailalim. Tungkol ito sa isang malaking sunog sa bodega ng mga Montecillo, 20 taon na ang nakakaraan. Isang trahedyang pumatay sa asawa ni Don Leandro Montecillo at nagpawala sa kanilang nag-iisang anak, isang sanggol na babae. Anong kinalaman nito? Iritableng tanong ni Serafina. Tingnan niyo po ang report tungkol sa nawawalang bata, ma'am. Sabi ng investigador, Maria Victoria Montecillo. Mayroon daw siyang kakaibang birthmark sa may kaliwang balikat, hugis paru-paro. Biglang nanigas si Serafina. Paru-paro. Naalala niya ang araw sa ospital. Ang araw na tinulak siya ni Alani para makalapit kay Rafael. Sa pagkakabangga, bahagyang nahubaran ang blusa ng babae at nakita niya ito. Sa kaliwang balikat nito, isang maliit na marka na hugis paru-paro. Noon binaliwala niya lang ito. Pero ngayon, ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagkadismaya niya ay napalitan ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Hindi ito simpleng galit o kasiyahan. Ito ay purong tagumpay. Isang sandatang mas matalim kaysa sa kahit anong tsismis. Isang bombang sasabog hindi lang sa pagitan ni Alani at Rafael, kundi sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Oh, this is better. This is so much better. Ang taunang charity ball ng mga Estrivier ay ang pinakamalaking social event ng taon. Lahat ng may pangalan sa lipunan ay naroroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit at alahas. Para kay Serafina, ito ang perpektong entablado. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang kopita ng champagne, hinahanap ng kanyang mga mata ang kanyang target. At doon sila. Si Rafael napakakisig sa kanyang tuxedo at si Alani na halatang hindi komportable sa hiram nitong bestida. Mukha itong isang pulubing naligaw sa palasyo. Naglakad si Serafina palapit sa kanila, isang matamis,
ngunit makamandag ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Rafael, darling, bati niya. And you must be Alani. I see you clean up nicely. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-iinsulto. Serafina, seryosong sabi ni Rafael, huwag kang gumawa ng eksena. Ako? Gumawa ng eksena? Humalakhak si Serafina. Bakit naman? Nandito lang ako para batiin ang bago mong, alaga. Sinadya niyang ibuhos ang kaunting laman ng kanyang kupita sa braso ni Alani. Oops! Sorry, sabi niya, walang bahid ng pagsisisi. Tama na, sigaw ni Rafael na ikinagulat ng mga taong malapit sa kanila. Agad nitong pinunasan ang braso ni Alani. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanila na. Perpekto. Tumingin si Serafina sa paligid, tinitiyak na lahat ay nakikinig. Itinaas niya ang kanyang boses, puno ng drama at panunuya. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagagalit, Rafael. Pinoprotektahan mo ang babaeng to na para bang isa siyang prinsesa. Pero, buang guys, hindi nyo alam. Huminto siya sandali para sa mas malaking epekto. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Doña Celestina na ngayon ay papalapit na. Ang babaeng ito ay hindi lang isang hamak na mangingisda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, pinatahimik ang lahat. Siya ang nawawalang anak ni Don Leandro Montesillo, ang mortal na kaaway ng pamilya niyo. Si Don Leandro Montesillo ay nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, isang baso ng brandy ang nasa kanyang kamay. Sa labas, ang syudad ay abala at maingay, ngunit sa loob ng silid na iyon, ang tanging naririnig niya ay ang katahimikan. Isang katahimikang sumisigaw sa pangalan ng kanyang nawalang pamilya. 20 taon na, 20 taon na siyang nabubuhay sa anino ng trahedyang iyon. Ang imahe ng nasusunog na bodega, ang hiyaw, ang amoy ng usok, lahat ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Ang pamilya Estrivier, sila ang sinisisi niya. Sila ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Ang kanyang pinagkakatiwalaang katiwala, si Roman, ay pumasok. Ang muka ay hindi maipinta. Don Leandro, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. May balita pong kumakalat mula sa charity ball ng mga Estrivier. Hindi kumibo si Don Leandro. Wala siyang pakialam sa mga walang kwentang pagtitipon ng kanyang mga kaaway. Tungkol po ito sa isang babae. Patuloy ni Roman. Isang Alani daw po ang pangalan. Sinasabi ni Serafina, ang nobya ni Rafael Estrivier, na ang babae daw pong ito ay ang nawawala ninyong anak. Nabitawan ni Don Leandro ang kanyang baso. Ang tunog ng nababasag na kristal ay pumunit sa katahimikan. Kalokohan, sigaw niya, ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang desperadong laro ng mga Estrivier. Ginagamit nila ang trahedya ko para sirain ako lalo. Pero sir, sabi ni Roman, ang mga detalye, ang birthmark na hugis paru-paro. Tumutugma po. Isang tawang mapait ang kumawala sa mga labi ni Don Leandro. Madaling gumawa ng kwento, madaling magtanim ng espaya. Isa itong patibong. Ngunit sa likod ng kanyang galit, isang maliit na tinig ang bumubulong sa kanyang isipan. Isang maliit, desperadong tinig ng pag-asa na 20 taon niyang sinusubukang ibaon sa limot. Paano kung totoo? Hindi niya matiis. Kailangan niyang makita mismo.
Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili na isa lamang itong kasinungalingan. Kinaumagahan ang kanyang itim na sasakyan ay huminto sa tapat ng dampa ni Alani. Bumaba si Don Leandro. Ang kanyang presensya ay tila nagpapadilim sa buong paligid. Ang mga tsismosa ay muling naglabasan, ngunit ngayon ang kanilang mga bulungan ay may halong takot at pagkamangha. Nakita niya ang dalaga sa labas, nagwawalis, simple, payak, walang bahid ng pagiging isang Monticello. Ikaw ba si Alani? Tanong niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Natigilan si Alani. Ang takot ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Oo po. Nilapitan siya ni Don Leandro. Ang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Nasaan ang marka? Nanginginig na itinaas ni Alani ang manggas ng kanyang damit. Ipinakita ang kaliwang balikat. At naroon nga, isang maliit na marka na hugis paru-paro. Saglit na natigilan si Don Leandro para siyang sinuntok sa sikmura. Ang marka ng kanyang Victoria. Ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang emosyon sa likod ng isang maskara ng galit. Ang babaeng ito ay kasama ng isang estrivier. Hindi siya maaaring maging anak niya. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong niya. Ang mga estrivier ba? Magkano ang ibinayad nila sa'yo para gawin ang komedyang ito? Wala po akong alam sa sinasabi ninyo, humihikbing sagot ni Alani. Kagabi ko lang din po narinig ang lahat ng ito. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Don Leandro. Ang sakit at galit ay nagsanib sa kanyang boses. Isa kang instrumento ng mga estribier para lalo akong saktan. Isa kang pekeng Montesillo. Tinalikuran niya ito, handa nang umalis at ibaon ang katiting na pag-asang sumilip sa kanyang puso. Ngunit isang matandang boses ang pumigil sa kanya. Sandali po! Lumingon si Don Leandro. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang tumatakbo papalapit sa kanya, hirap at humihingal. Sa nanginginig nitong mga kamay, may iniaabot itong isang bagay sa kanya. Isang luma, maruming kumot ng sanggol. Ngunit sa isang sulok nito, mayroong isang bordang hindi niya maaring makalimutan. Ang sagisag ng pamilya Monticello. Pakiramdam ni Rafael ay gumuho ang mundong kanyang ginagalawan. Ang bawat pader ng kanilang mansyon ay tila papalapit sa kanya, unti-unti siyang sinasakal. Ang pangalan ni Alani na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon ay naging sentro ng isang digmaang hindi niya alam kung paano lalabanan. Isang Monticello. Hindi sana ito magiging problema. Para sa kanya, ang apelyido ay isang salita lamang. Ngunit para sa kanyang ina, ito ay isang sumpa. Nakikita mo na ba, Rafael? Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa sala, matigas at puno ng tagumpay. Hindi lang siya isang hamak na mangingisda, mas malala pa, dugo siya ng ating kaaway. Isa siyang ahas na ipinadala para sirain tayo mula sa loob. Hindi totoo yan, ma. Sigaw ni Rafael, hindi niyo siya kilala. At ayoko siyang makilala, ganti ng Donya. Mamili ka, Rafael, ngayon din. Ang babaeng yan o ang pagiging isang estribier. Ang babaeng yan o ang lahat ng yaman at kapangyarihang ipapamana ko sa'yo. Isang ultimatum.
isang tanikalang ipinupulupot sa kanyang leeg. Hindi niyo ako madadaan sa ganyan, mariing sabi ni Rafael, kahit na nararamdaman niya ang bigat ng bawat salita. Hindi ko iiwan si Alani. Isang sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Hindi malakas, ngunit puno ng bigat at pagkadismaya. Kung ganon, malamig na sabi ni Doña Celestina, mula ngayon, wala ka ng ina at wala ka ng pamilya. Ang bawat pagsubok na tawagan kan si Alani ay nabibigo. Ang kanyang numero ay hindi na makontak. Desperado, nagmaneho si Rafael papunta sa mansyon ng mga Montisillo, isang lugar na isinumpa niyang hindi niya aapakan. Ngunit kailangan niyang makita si Alani. Hinarang siya ng mga gwardiya sa malaking gate. Wala kayong pahintulot na pumasok. Sabi ng hepe ng seguridad, kailangan kong makausap si Alani. Pakiusap ni Rafael. Si Miss Alani ay isa ng Montisillo. Matigas na sagot ng gwardiya. At may mahigpit na utos si Don Leandro. Walang kahit sinong estrivier ang pwedeng lumapit sa kanya. Sinubukan niyang magpumiglas, pero wala siyang nagawa. Ang pader na naghiwalay sa kanila noon ay kahirapan. Ngayon, ang pader ay gawa sa bakal ng puot at matagal ng hidwaan. Sa wakas, pagkatapos ng hindi mabilang na pagsubok, isang gabi, sinagot ni Alani ang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Rafael, ang boses nito ay mahina, basag. Alani, salamat sa Diyos. Halos hindi makahingang sabi ni Rafael. Okay ka lang ba? Anong ginagawa nila sa'yo? Isang mahinang paghikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Nasa isang magandang kwarto ako, Rafael. Malambot ang kama, masasarap ang pagkain, pero pakiramdam ko, isa akong bilanggo. Lalaban ako, Alani. Gagawan ko ng paraan, huwag kang susuko. Paano? Tanong ni Alani. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano tayo lalaban? Ang kalaban natin ay ang sarili nating mga pamilya, ang nakaraan, ang dugo. Ang pag-ibig natin, Alani, mas malakas yon kaysa sa dugo. Narinig niya ang mas malakas na pag-iyak. Siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa, Rafael. Siguro tama sila. Isa lang akong gulo sa buhay mo. Huwag mong sabihin yan. Pakiusap ni Rafael, nararamdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Patawarin mo ako, sabi ni Alani, at pagkatapos ang tunog ng pagbaba ng tawag, katahimikan. Napaupo si Rafael sa sahig, hawak ang kanyang telepono. Pakiramdam niya, lahat ay nawala. Ang babaeng mahal niya, ang pamilya niya, ang pag-asa. Nasa gitna siya ng dalawang naglalabang kaharian at siya, kasama ang kanyang pag-ibig, ay naiipit sa gitna, unti-unting dinudurog. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Sir Rafael, isang garalgal na boses ng isang matanda ang narinig niya. Sino po ito? Ako po si Nena, ang nanay-nanayan ni Alani. Kailangan ko po kayong makausap. Pareho kayo, humihingal na sabi ng matanda. May sakit po ako, malubha na, pero bago ako mawala, mayroon akong huling sikretong kailangan ninyong malaman. Isang sikreto tungkol sa gabing iyon. Sa sunog, isang sikreto tungkol sa tatay mo, si Don Emilio.
Ang silid sa ospital ay maliit at simple, malayo sa karangyaan na kinasanayan ni Alani sa mansyon ng mga Montecillo sa loob ng ilang araw. Ngunit dito, sa tabi ng higaan ni Nanay Nena, pakiramdam niya ay mas malaya siya. Nakahawak siya sa payat na kamay ng matanda. Bawat paghinga ni Aling Nena ay mababaw at hirap. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Rafael. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Ngunit ang kanilang presensya para sa isa't isa ay sapat na. Salamat at dumating kayo. Nahihirapang sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay lumilipat-lipat kina Alani at Rafael. Huwag po kayong magsalita, Nay. Magpagaling po kayo, sabi ni Alani. Pinipigilan ang mga luha. Umiling ang matanda. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala nang oras, pero hindi ako pwedeng umalis. Nadala-dala ito. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa paanan ng kanyang kama. Kunin niyo. Yan, utos niya. Kinuha ni Rafael ang baul at ipinatong ito sa kandungan ni Alani. Mabigat ito at may kalumaan na. 20 taon, koyang itinago. Patuloy ni Aling Nena. Takot ang nagtulak sa akin, takot sa kapangyarihan ni Doña Celestina, pero ang konsensya mas mabigat dalhin. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Rafael. Ang tatay mo, si Don Emilio, isa siyang mabuting tao. Kabaligtaran siya ng asawa niya. Napakunot ang noo ni Rafael. Noong gabing iyon, huminga ng malalim si Aling Nena. Nasa bodega ako. Nakita ko ang lahat. Isang aksidente. Ang nagsimula ng apoy. Pero sinamantala ito ng mga kalaban sa negosyo ni Don Leandro. At ang tatay mo, nandoon siya. Hindi para manakit, kundi para tumulong. Nag-aalala siya sa posibleng mangyari dahil sa hidwaan nila. Siya ang nag-iisang pumasok sa nasusunog na impyerno na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Alani. Ang lahat ng kanyang alam ay nagsimulang gumuho. Si Don Emilio ang bumuhat sa iyo, Alani, mula sa iyong kuna. Iniligtas ka niya. Ngunit nasugatan siya at sa gitna ng kaguluhan, hindi niya nagawang iligtas ang iyong ina. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Alani. Ibinigay kanya sa akin, pagpapatuloy ni Aling Nena. Sabi niya, itago muna kita hanggang sa humupa ang galit ni Don Leandro at Doña Celestina. May plano siyang ayusin ang lahat. May plano siyang pagbatiin ang dalawang pamilya. Gamit ka bilang simbolo ng kapayapaan. Pero, hindi na siya umabot. Bigla siyang namatay sa atake sa puso 1 linggo matapos ang sunog at naiwan sa akin ang lahat. Natakot ako, kaya itinago kita, pinalaki kitang akin. Buksan ninyo ang baul, huling habilin niya. Nanginginig ang mga kamay ni Alani habang binubuksan ang takip ng baul. Sa loob, sa ibabaw ng mga lumang damit ng sanggol, ay may isang sulat. Ang papel ay naninilaw na, ngunit ang sulat kamay ay malinaw pa. Kinuha ito ni Rafael. Ito ang sulat ng kanyang ama. Sabay nilang binasa. Bawat salita ay puno ng pagsisisi, pagmamahal at pag-asa. Inilalarawan doon ang buong pangyayari at ang kanyang pangarap na isang araw, ang hidwaan ng Estrivier at Montecillo ay magwawakas.
Ang aking asawa, si Celestina, ay alam ang katotohanan ito. Basa ni Rafael sa huling bahagi ng sulat, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwala. Ngunit pinili niyang manahimik para sa kapakanan ng pangalan ng pamilya. Patawarin nawa siya ng Diyos. Pagkatapos nilang magbasa, isang mahinang tunog ang nagpalingon sa kanila. Ang kamay ni Aling Nena ay bumagsak na sa kanyang tagiliran. Ang mga mata nito ay nakapikit na, ngunit ang mukha ay payapa. Malaya na siya sa bigat ng kanyang sikreto. Ang emergency meeting na ipinatawag ni Don Leandro ay puno ng tensyon. Ang dalawang pamilya, kasama ang kani-kanilang mga abogado, ay nasa magkabilang panig ng isang mahabang mesa, handa para sa isang digmaan. Pero bago pa man may makapagsalita, bumukas ang pinto. Pumasok si Alani at Rafael, magkahawak kamay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pighati, ngunit mayroon ding determinasyon. Anong ginagawa ng Estrivier na yan dito? Galit na tanong ni Don Leandro. May kailangan kayong malaman, sabi ni Alani. Ang boses ay matatag. Naglakad sila papunta sa gitna. Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Inilapag ni Rafael ang sulat sa mesa. Ito po ang katotohanan, sabi niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang katotohanan na 20 taon ninyong itinago. Mama. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celestina. Napatayo si Don Leandro at kinuha ang sulat. Habang binabasa niya ito, ang kanyang muka ay nagbago mula sa galit, papunta sa pagkalito at sa huli sa lubos na pagkabigla. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin mula sa papel at tumitig kay Doña Celestina. Alam mo ito? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat ng 20 taon ng sakit. Alam mo ito sa lahat ng mga taon na ito at hinayaan mo akong mabuhay sa puot? Ang mga salita ni Don Leandro ay parang isang malakas na sampal na gumising sa natutulog na konsensya ni Doña Celestina. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang mga kasinungalingan, ang pagpapanggap, ang puot. Lahat ay nadurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Tumingin siya sa paligid, kay Don Leandro na ang mga mata ay sumisigaw sa sakit ng pagkakanulo, kay Alani na ang mukha ay larawan ng nawalang Victoria, at higit sa lahat sa kanyang anak, si Rafael, na nakatingin sa kanya hindi na may galit kundi may awa. At sa wakas, bumigay siya. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan na sinundan pa ng marami. Ang makapangyarihang Doña Celestina Estrivier, sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, ay umiyak na parang isang batang nawawala. Walang nagsalita. Hinayaan lang nila siyang ilabas ang lahat ng sakit at pagsisising kinimkim niya sa loob ng 20 taon. Nang tumahan siya, tumayo siya. Naglakad siya papalapit kay Don Leandro at sa pagkamangha ng lahat, yumuko siya. Patawad, Leandro, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa aking kasakiman at sa aking karuwagan. Pagkatapos, hinarap niya si Alani. Hinawakan niya ang mga kamay nito. At patawarin mo ako, anak. Hindi ko masusuklian ang mga tao na nawala sa iyo, pero sana ay hayaan mo akong subukang bumawi. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Rafael ang tunay niyang ina. Hindi ang donyang balot sa alahas,
kundi ang babaeng marunong masaktan at magsisi. Iana nasa Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, ngunit ito ay simula ng paghilom. Nagkaroon ng isang pribadong pag-uusap sina Don Leandro at Doña Celestina. Hindi sila naging matalik na magkaibigan, ngunit nagkaroon sila ng pag-unawa. Ibinahagi ni Don Leandro ang sakit ng pagkawala at ibinahagi naman ni Doña Celestina ang takot na nag-ugat sa kanyang mahirap na nakaraan. Sa pagbabahagi ng kanilang mga kahinaan, natagpuan nila ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Si Serafina, nang malaman na ang lahat ng kanyang mga plano ay nabigo, ay sinubukang gumawa ng huling desperadong hakbang. Ngunit ang kanyang mga kasinungalingan ay wala ng bigat. Ang mga ebidensya ng kanyang paninira, tulad ng paglalagay ng kemikal sa mga isda ni Alani, ay lumabas. Itinakwil siya ng kanyang sariling pamilya at hinarap niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang kanyang kinabukasan ay naging kasing dilim ng kanyang mga intensyon. Isang hapon, nagtipon ang SAP ang isang kakaibang grupo sa sementeryo. Si Alani at Rafael magkahawak kamay. Sa isang panig ay si Don Leandro, sa kabila ay si Doña Celestina. Una nilang pinuntahan ang puntod ni Aling Nena. Nag-alay sila ng mga bulaklak at pasasalamat sa babaeng naging tulay ng katotohanan. Pagkatapos, lumipat sila sa isang malaking mausoleo, ang puntod ni Don Emilio Estrevier. Salamat pa, bulong ni Rafael habang hinahaplos ang pangalan ng kanyang ama. Natupad na po ang pangarap ninyo. Tumingin si Don Leandro sa pangalang dati ay kinamumuhian niya. Ngayon, ang nakikita niya na lang ay ang mukha ng isang bayaning nagligtas sa kanyang anak. Salamat kaibigan, sabi niya sa hangin. Ang araw ay papalubog na. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Dinala ni Rafael si Alani sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Sa dalampasigan, hindi na sa lihim na parte, kundi sa mismong pampang kung saan siya iniligtas ni Alani mula sa mga galit na alon. Naaalala mo ba? Tanong ni Rafael. Dito, sa gitna ng bagyo, binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Ngumiti si Alani. At dito rin, binigyan mo ako ng tapang na harapin ang mga alon ng buhay ko. Pero hindi lang buhay ko ang iniligtas mo, Alani, sabi ni Rafael humarap sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Iniligtas mo ang dalawang pamilyang nalulunod sa puot. Iniligtas mo ako mula sa isang gintong hawla. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang bagyo. Sabi niya, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Pero ipinapangako ko, sa bawat alon, sa bawat unos, hahawakan ko ang kamay mo at hindi kita bibitawan. Alani, Maria Victoria Monticello, pakasalan mo ako. Ang singsing sa loob ng kahon ay simple lang. May isang maliit na perla sa gitna, parang isang patak ng liwanag mula sa dagat. Napahawak si Alani sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, marahan niyang isinara ang kahon, hinila si Rafael patayo at niyakap ito ng mahigpit. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito.
at sabay silang tumingin sa papalubog na araw. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Ang kanilang bagong simula ay kasing ganda ng pag-asang dala ng bawat bagong umaga. 3 taon ang lumipas. Ang halakhak na sinasaliwan ng mga alon. Iyon ang paboritong tunog ni Alani. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, isang magandang tahanan na gawa sa kahoy at salamin. Itinayo sa mismong kinatatayuan ng dati niyang sira-sirang dampa. Hindi ito ang mansyon ng mga Estrivier o Montesillo. Ito ang kanilang tahanan. Mula roon tanaw niya ang lahat. Si Rafael naglalakad sa buhanginan habang marahang itinutulak ang isang stroller. Katabi niya si Don Leandro, nakaturo sa karagatan. Masayang nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan. Sa likod bahay naman, sa isang duyan, nakaupo si Doña Celestina, payapang-payapa. Ang dating talim sa kanyang mukha ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. "Hoy, kayong dalawa!" Sigaw ni Doña Celestina, may halong pagbibiro sa kanyang boses. "Oras ng dumede ng lolo ninyo, huwag niyong suluhin ang apo ko." Napahalakhak si Don Leandro. "Celestina, kitang-kita namang Montesillo ang apo natin. Mana sa mga mata ko." "Imposible. Ang matikas na panganay yan ay Tatak Estrivier." Napangiti si Alani. Sino ang mag-aakalang ang mortal na magkaaway? Katong ay magtatalo na lang ngayon kung kanino kamukha ang kanilang apo. Nakangiting binuhat ni Rafael ang kanilang isang taong gulang na anak mula sa stroller at dinala ito sa nagtatalong lolo at lola. Si Emilio Leandro Estrivier o Leo para sa lahat ay masayang tumawa sa mga bisig ng kanyang ama. Ang pangalan niya ay isang pagpupugay sa dalawang lalaki. Ang isa na nagligtas sa kanyang ina at ang isa na nagbigay dito ng pamilya. Umakyat si Rafael sa balkonahe, niyakap si Alani mula sa likod at nag-iwan ng isang marahang halik sa kanyang balikat. "Mahal ko," bulong niya. "Anong iniisip mo?" Isinandal ni Alani ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael habang sabay nilang pinapanood ang masayang tanawin sa ibaba. "Naaalala mo ba? Dito rin sa dalampasigang ito, iniligtas kita mula sa isang bagyo." "Paano ko makakalimutan yon?" sabi ni Rafael, hinigpitan ang yakap. "Araw iyon na ako'y nalunod at muling isinilang." "Ako rin," marahang sabi ni Alani. "Palagi kong pakiramdam na nalulunod ako sa hiya at takot. Pero ikaw at ang lahat ng nangyari ang nagturo sa aking lumangoy. Tinuruan mo akong ang halaga ko ay wala sa aking nakaraan, kundi nasa puso ko." Nanatili silang tahimik, pinakikinggan ang tawanan ng kanilang pamilya at ang hagod ng mga alon sa buhanginan. Ang dagat na dating saksi sa kanilang desperasyon at sa simula ng isang digmaan ay siya na ngayong musika ng kanilang kapayapaan. Tinuruan sila ng bagyo na ang mga peklat ng kahapon ay hindi tuluyang maglalaho, ngunit may kapangyarihan ang pag-ibig na gawin itong mga paalala kung gaano sila naging matatag para malampasan ang lahat. Tapos na ang bagyo, at sa paghupa nito, hindi lang bahaghari ang naiwan, kundi isang buong buhay na bago, payapa at ganap.